Tulong para sa mga nangangailangan o nagkaroon ng biglaang krisis sa buhay ang layo ng programa ng DSWD na AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations. Pero sa 16 na barangay sa Iloilo City, nabuko na pati ito kinukurakot. Pagkatapos ng payout, pag uwi ng mga benepisyaryo, kinuwers nila yung mga benepisyaryo na kunin yung porsyento nung payout. Sa 10,000 na ibinigay sa kanilang tulong pinansyal, pilit kunin yung 8,000 hanggang 9,000. Ang natitira na lang sa kanila halos 2,000 or 1,000. Ang mga biktima, mga may sakit o namatayan na nangihingi ng medical o burial assistance. Tinatakot pa umano silang tatanggalin sa listahan kung hindi magbibigay sa mga taga-barangay. Kalat-kalat yung barangay, 16. Hindi siya nangyari sa isang lugar lang. So obviously merong parang concerted modus operandi. Pati yung halaga na hinihingi kasi may pattern, 8 to 9,000. Natatakot sila kasi minsan may misrepresentation na kapag hindi ka nagbigay ngayon, hindi ka na namin lalagay sa listahan. Pero ang sagot namin, hindi naman sila ang gumagawa ng listahan. Kaya naghain ng DSWD ng mga reklamong graft, grave misconduct at abuse of authority sa Ombudsman laban sa 14 na mga punong barangay, kagawad at iba pang barangay appointed officials sa mga distrito ng Haro at Arevalo sa Iloilo City. Hinihingi rin ng DSWD na isailalim sa preventive suspension ng lahat ng kanilang inireklamo. This is something that we will take very seriously, no? Dahil itong ayuda, assistance that are supposed to reach the people who need it the most, kinakaltasan ng mga tao na hindi naman karapat-dapat kumuha ng porsyento. Dadaan muna sa evaluation ng Ombudsman ng reklamo bago sumailalim sa administrative adjudication. Ang DSWD maghahain pa raw ng dagdag ng mga reklamong kriminal. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga inireklamo.